Naku, eto, yung, yung Senado, binaha. No, paligid ng Senado, binaha. Di kaya nakakarma na sila dito, kaya ganyan ang nangyayari. Sabi ni Obi Osias, yung meaning ng forthwith ay ang talagang problema ni Cheese. Yung technicality issue nila ay puro BS lang. Paligid ng Senado, binaha. Aray ko po, grabe oh. Tapos yung mga insertion po, no? Puro po tungkol sa baha. Ano po ba ang balita ho dito, mga kababayan? Sabi dito, flood hits area around Senate. Footage and picture from Senate security showed flood water around the premises on Diokno Boulevard before noon on Friday. Vehicle had difficulty passing the area due to the flood. The floods. Pero nakakatawa ho, pati yung Senado natin, mga kababayan, yung mga insertion ho na ginawa ni Chis, karamihan ho, flood control, tapos diyan pala sa Senado, binabaha din. Di ba? Ayan yung litrato, mga bossing, panay sila flood control sa Sorsogon, sa Bulacan. Yung Senado ho pala, binabaha din. Ano ba yan? Di ba? Paligid ng Senado, binaha. Binaha ang palibot ng Senado, bunsod ng pag-ulang dulot ng bagyong Isang. Tignan ang comment section para sa buong ulat. Biruin mo, karma ba to sa Senado? Alam niyo ho, pagka ganyan-ganyan kayo, tas nabibisto, nalalaman ng mamamayang Pilipino. Di ba, Ma'am Princess? Nalalaman ng mamamayang Pilipino, mga insertion nyo. Tapos yung mga pagkampi-kampihan ninyo, isa nga ho sa naiisip ko, baka ho, kaya nangunguna ang Senado na wag matuloy o i-dismiss or iudlot or i-delay ang impeachment dahil po, kumbaga, doon po sa mga natatakot, no? Mga natatakot po ng mga senador, baka maibulalas ni Inday Sara Duterte kung ano yung mga ginagawa nila. Or baka etong kagaya nitong mga insertion. Di ba? Or kagaya nung mga ganyan, mga kontraktor, mga dikit sa kontraktor. Yung mga senador natin, naalala ko pa si Joel Villanueva. Sabi niya, naku po, wala naman akong kilala sa senador, sa mga senador. Kung di ako nagkakamali, wala akong kilala dito sa mga senador na may mga kilalang mga malalaking kontraktor. Ayun. Hinalukay, inalam lahat. Nakita, pati po yung mga donasyon-donasyon na gano'n, na bawal daw po. Pwede nilang gamitin yung mga ninakaw nila na pantambak dyan sa baha. Pale-paleta yung mga ninakaw nila. Sabi ni Obi Osias, no? Sabi ni Dennis Ostonal, Senado binaha ang kanilang mga bulsa ng dahil sa kickback. Bukas mga kababayan, ano ba dyan? Mamayang gabi, mga kababayan, pag-iigihin po natin yung internet natin. At kahit magbayad ako ng $10 o $20 dito para lang malinaw yung ating live, no? Update sa news according to Secretary Bonoan, almost 450 billion pesos ang budget insertion without the DPWH. Knowing Sec Bonoan was surprised, no? It's not incorporated in the plans and program of the DPWH. Grabe, ano? Problema ng ating bayan. Mismong mga nakaupo, no? Problema ng ating bayan na sana unti-unting malulutas, no? Kagaya niyan, yung mga inaalam sa mga impeachment. Kaya lang, nakikita natin kung sino po yung mga humaharang para wag matuloy. Masaya pa ho yung mga DDS niyan, ha? Dahil hindi po natutuloy o hindi tuloy yung impeachment. Pero hilaw naman po yung kasiyahan nila. Dahil po yung kasiyahan nila, mga bossing, is wala. Dahil po sa teknikalidad at hindi po dahil napatunayan nila na hindi guilty si Sara Duterte. Tapos ito, sa mga senador naman,
'di ba, mga insertion at kung ano-ano pa ho na may mga senador na mga related diyan sa mga kontraktor, lalo na yung pagtanggap nila ng donasyon diyan sa mga kontraktor ng gobyerno. Mali, maling-mali. Napakasimple lang pong intindihin, 'no? Siyempre 'pag nanalo ho 'yan mga kababayan, ay naku, it's time para bumawi doon sa kung sino mang mga Poncio Pilato na tumulong sa kanila na manalo sa eleksyon, mga bossing. 'Di ba? Gano'n lang ho 'yun, mga kababayan. Hindi naman po mga susugal yan ng 20 milyones o 10 milyon o kung magkano man yung ipinondo doon sa isang politiko kung walang inaabangang kapalit, mga boss, 'no? Natural, oh, magkano yung pinondo ko sa'yo? Baka naman ako na manalo diyan sa bidding na 'yan. Baka naman kami na ang kuhanin mo para sa proyekto na 'yan. Gano'n ho, mga kababayan. Yari kayo, 'no? Ayan naku, tinatakot tayo ni Goyong. Kinabahan ako. "Goyong Halimaw, yari kayo, manalo si VP Sara." Ano ba, hagilapin niya ako dito. Ano? Ano ibig niyong sabihin mga DDS diyan sa sinasabi niyong yari kami 'pag nanalo si Sara? Mamamatay tao, ipapapatay kami? Tama ba? Hindi, yan kasi yung mga ibig sabihin nila, eh, 'no? Hindi nila alam, lalo nilang inilalaglag yung idol nila. Lalo lang pong, tumitindi at mas naiisip ng mamamayang Pilipino, mga bossing, na mamamatay tao ang mga Duterte. Dahil ayan, yari kayo pagka nanalo si Sara Duterte. Oh, 'di ba? Siguro pagka nanalo yun magtatago na lang ako, 'no? Baka ipaano pa ako, ipapatay ako nung ipapatay ipapatay ako nung mga yon. Hindi, tayo naman ho mga bossing, simula't sa pool pa lang po, 'no? Handa na tayo, alam na natin 'yan, mga kababayan. Kaya nga sabi ko kung sakali man na ako ay umuwi ng Pilipinas at diyaan manirahan, hindi ako papayag na kahit na 5 man lang na bodyguard, kahit papaano may kasama ako. 'Di ba? Babayad ka, eh, pinasok natin ito, eh, 'no? Siyempre alangan naman tipidin mo yung pera mo, magkano? Kung 5 bodyguard, kung may tagbe-25,000, oh, ilan yun, 125. Kung may 10 ka naman, 250. Yakang-yaka per month, 'di ba? Alam mo ligtas ang buhay mo. Dahil alam mo kung sino yung mga kinabangga mo o mga binabangga mo, eh, o kung sino yung mga kini-criticize mo, eh. 'Di ba? Hindi tayo papasigurado na maglalakad sa mall? Oh, kayo namang mga DDS parang ang hihina naman ng mga kokote ninyo, 'no? Pero buenas din kayo kung sakali, o diyan ako tumira sa Pilipinas at ang plano niyo, eh, ipayari ako. Malamang mahahabol din kayo nung mga bodyguard ko, oo. Ano din kayo, meron din kayong ano, may mababawas din sa inyo. Asa pa kayo na hindi mananalo ang kampon ng asa pa kayo hindi mananalo ang kampon ng kadiliman. Nandiyan na din po si Sir Almond Lee. Oh, shoutout sa iyo, sir. No? Eh, lagpasan muna yung mga impeachment. Lagpasan muna yung mga problema. Lagpasan muna yung mga ikakaso ng Kongreso kay Inday Sara Duterte. Lahat yan. Oh, tingin ko pa nga, eh, ang sabi, eh, may ikakasong plunder pagka hindi umusad yung impeachment. Tsaka huwag kayong magyabang, no? Bakit? Kasi meron pang 2026, oh, diyan February 2026 na muli at posibleng makapag-hain ng impeachment na naman sa Vice Presidente. At pag ito ho, mga kababayan, ay wala ng butas sa teknikalidad, naku po, yari na. Isa na ito sa kinatatakutan ng ating Vice Presidente, mga bossing. Ano ho? Eh malalatag na yung ebidensya, eh, di ba? Bakit? Baka hindi private airplane, sasakyan ni Pastor Kibuloy sa Amerika. Mahal kasi,
Ano kaya, no, yung mismong sasakyan o yung mismong jet plane niya ang ginamit paghatid sa kanya sa Estados Unidos, aray ko po, no? Konti na lang ang bobotante, sabi ni Sako Rambo. Oho, kaya nga tingnan mo sila, lagas na po yung pinagyayabang nila na 32 million. Okay ka na dito sa abroad, malaya magsalita ng katotohanan. Eh oho, tsaka nandito ho ang buhay ko lahat. Wala na akong kapamilya dyan. Pag umuwi ako dyan sa Pilipinas, wala naman akong kapamilya dyan, kundi kayo. Oh, pero nanay ko, kapatid ko, lahat na nandito na eh. Negosyo ko nandito. Oh, 'di ba? Naku, baka sabihin ng mga taga Davao, "Oy Mark, iaano ka namin, persona non grata ka namin." Sige, ngayon na. Hindi ho, kasi mga kababayan, like example, kung meron akong 20,000 para sa pamasahe, ano po, kung may 20,000 ako para sa pamasahe, yung 20,000 na yon, presyo ng from Maynila papuntang Davao versus Manila papuntang Hong Kong, sorry ako Pilipino ho ako, no? Kaya lang, mas pipiliin ko na yung 20,000 na yon, gamitin pamasahe, pa Hong Kong na lang, mas madami pa akong kakaibang makikita. Di ba? At mas, kumbaga, may mga Disneyland pa, may mga et cetera, et cetera. Sa Davao ho, mga kababayan, parang sala-salabat na kuryente. Oh, baha. Oh, makikita mo pa yung pagmumukha ni Baste Duterte. Gwapo daw, sabi ng mga DDS. Sabi naman ng mga sumusuporta sa gobyerno at supporter ni ni General Torre, kamukha naman daw ni Max Alvarado. Di ba? Boss, minsan naisip ko, sana nagpasakop na lang tayo sa mga Hapon. Watching from Minato, Tokyo. O, sabi ni Sunny, diyan na makikita ang powers niya na pag-aari lahat ng bagay sa mundo ko. Wala akong katotohanan yan. Sira ho ang tuktok niya si Kibuloy. Sira ho ang tuktok niya ni Kibuloy, mga kababayan. Kanya ang universe. Oh, may sapak ho ang biruin mo. Ang pintuan niya daw sa langit, ang doorknob diamante. 'Di ba? Take ang promotion nila noon about sa Davao City. Hay, mga kababayan, dahil po mahina ang ating internet, no? At hindi kagandahan, muli ho akong magpapaumanhin sa inyo, pero magpapasalamat pa din po ako dahil kahit po malabo ang ating internet at hindi nyo masyadong napapakinggan at nakikita, nandiyan pa din po kayo. Mga boss chipa mo, sir, ganap na alas 11 ng umaga dyan sa Pilipinas, magpapaalam muna ako. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.